Hello, good morning everyone. Hello te, good morning sa inyo. Hello Bibi, good morning. Mga neighbor ko. Aliw sila sa tunog ng motor kasi big bike ang tunog. So bali ngayon guys pala, papasok ako sa trabaho. Today is Monday. So papasok tayo sa trabaho sa Makati. So dito pa ako sa Bacoor guys. So i-flex ko lang sa inyo yung saan ako nakatira, kung ano yung daan na makitid na dinadaanan ko. Ito na yon. So far, so daming gas-gas ang side mirror ng motor kasi makitid na yung daan, tapos nandyan pa yung mga motor na nakapark sa gilid. Wala rin tayong magawa kasi sa kanila na yan eh. So tiis-tiis tayo kasi nandito tayo sa lugar na kung saan hindi binayayaan ng grasya. So kita mo na ang kitid ng daan, may mga sampay, kabilaan pa ang motor magpark. Oh my god. Tapos doon naman sa dulo nito guys, no, sa dulo nito is highway na, no? Highway na, mga jeep na, mga bus, makikita mo yan. So tawid tayo guys kasi yung sa kanan ko papunta niya ng Cavite. So ang gagawin natin nga, tatawid tayo dyan kasi papunta yan ng Las Piñas, papunta ng Maynila. So siyempre pag tatawid ka dito, handle with care, baka naman madisgrasya lang dahilan dito. Nakapitbahay ko. Kapitbahay ko yan doon sa titiran ko. Kaharap kami ng bahay. So ito, pag diretsuhin mo to, papunta to nga Las Piñas, Alabang, diretsuhin mo lang yan. Huwag ka nang liliko, huwag ka kakanan kaliwa, diretso mo lang yan. Diretso mo yan insan, mikos-mikos na yan, papunta na yan ng ano. So dito pala, kakaliwa ko dito, kakaliwa na hindi mo maintindihan, kakaliwa na counterflow kasi may shortcut dito guys na papunta ng ano, malapit-lapit na doon sa may Gatchalian, no? Ito yung ano, tawag dito. Minsan may nangaharang dito guys pero di mo maintindihan. Paano kung yung nakatira dito sa left side, tapos naharang sila dyan, dito sila naharang. May harang sila dyan, tapos dito nakatira sa kaliwa, dumadaan yung motor, paano huhulihin nila, diba? So siguro mga 3 beses ako nakakita may nagharang dyan. Sa katagalan wala naman sila, siguro napag-isip-isip din nila na paano kaya yung tumira dyan sa mga bahay-bahay tapos dito dadaan, diba? Useless lang din yung ano, paghuli nila kasi magrarason talaga yun. Dyan sila nakatira, tapos huhulihin nila, diba? So ayun, so madaling salita, ito dinadaanan ko guys, ito yung shortcut, no? Di na ako dadaan doon sa Pulang Lupa na lagi kong dinadaanan dati. Sus, ilang taon ako nagdumadaan doon na hindi ko pa to alam. Hindi ko pa to alam na may shortcut pala rito. Talagang doon ako dumadaan sa Pulang Lupa. Tapos magkataon pa na medyo traffic. So wala ka talaga, kaliwa tayo dito guys. Yan, ito yung sinasabi kong shortcut guys, na sa gilid lang ng sapa. Ito, baybayin mo lang to hanggang doon sa dulo naman to. Ang bagsak naman ito guys, pwede ka naman pwede ka diretso, baybayin mo yung gilid ng coastal road kasi bawal ka naman talaga doon sa coastal. So dito ka lang sa gilid-gilid ng coastal, baybayin mo yan, diretso yan. Ang babagsakan mo naman yan is anong tawag doon, hindi naman siya Alabang sa Puti Road, ang tawag dito, nasa dulo ng dila ko guys, hindi ko masabi. Basta subukan nyo lang guys, pumunta rito, dumaan dito, malalaman nyo kung ano, saan na talaga yung ano niya. Ito guys, naalala ko na, pag diretsoin mo pala yan, no, diretso yan doon sa may barangay hall ng Parañaque.
ng sa may tulay naman din, na pagtawid ng tulay, yun na yung papunta ng tawag dito, yung Baclaran, yung PTEX, yun. Pero sa ilalim ka, dadaan ng tulay, dadaan ka sa ilalim ng tulay, tapos pa-U-turn ka, akyat ka dun sa taas, dun ka dadaan sa may parang flyover. Tapos ang bagsak mo naman dun guys, PTEX na. Tapos diretso mo yung PTEX hanggang sa dulo, kakaliwa ka naman dun sa may sa may PTEX, kakaliwa ka na hanggang papunta na ka na ng Macapagal, no? Macapagal, tapos kakanan ka naman doon sa, huwag ka na aakyat doon sa tulay, tapos kakanan ka na doon sa may EDSA, no? Papunta lang ng Makati. Pero kung gagawin ko guys, hindi ako gagawin doon na sinasabi ko. Ang ginagawa ko pati, wala, doon sa dulo nito, pagtawid ng yan, tulay na nakikita nyo guys, yan. Pagtawid ko nyan, unahan konti, kakanan ako. Yan, tulay. Yan sa kaliwa ko guys, yan yung coastal. Nakikita yung mga kotse. Bawal tayo dyan. Pwede dyan mga 400cc. Kita yung balik lang na cc. Yan. Bawal tayo dyan. So, kaliwa. Kakanan pala ako dito guys. Kakanan ako dito. Tapos diretsuhin ko to. Ito yung sinasabi kong pulang lupa na pagtawid doon ng daan, ito na yung bagsak ko sa tawag dito SM Bikutan, SM Sukat, di ba? Ang ganda. Mga ganitong oras guys, wala pa masyadong mga sasakyan, o talagang bihira mga sasakyan dito pumapasok, di ba? Ang kagandahan dito guys, dandahan lang tayo. Ang kagandahan dito guys, may ginagawa ditong flyover. Ito sa kaliwa ko banda, nakita nyo na ba guys? Yan sa kaliwa ko, malapit na yan mabuksan. Di ko alam kung 2-way ba yan or 1-way lang. Siguro 2-way yan kasi medyo malaki naman siya. So malaking tulong yung ginawa na yung DPWH, no? Kasi hanggang doon yan sa may simbahan ng Gatchalian. So malaking tulong siya kasi ito sa ilalim, itong kalsada na to, yan. Ito yung pulang lupa na sinasabi ko na lagi kong dinadaanan dati, na hindi ko pa alam na may shortcut pala ron, no? So di ba ang taas ng taas ng flyover na ito na ginawa nila, di ba? Ayan, yung kanan ko, yun yung cemetery, no, ng mga mayayaman. So, ang haba niya, no? Siguro 2-way yan, guys. Hindi naman pwede siguro kung 1-way yan, 2-way yan. Para iwas din sa traffic doon sa ilalim, di ba? So, diretsuhin lang natin to. So, ang haba nito, guys. So, itong daan na dinadaanan ko, guys, ito yung laging na dinadaanan ng mga tulad namin, mga motorista. Bihira lang talaga dumadaan dito. Wala talagang dumadaan dito ng mga jeep. Walang ruta dito na jeep na papunta ron. May jeep na pauwi sa kaliwang side. Meron jeep dyan na parang anong tawag doon? Electric ata jeep na yon, na mamasada. Mga pasahero naman doon sumasakay sa may tapat ng SM Sukat. Mag-aantay sila, pila-pila. Tapos yun, sumakay silang jeep para papunta dyan sa yung tinawiran nating to flyover. So itong ruta na to, wala namang akong nakita jeep na masada. So ang bagsak natin guys, hindi na ako akit dun sa may C5 na flyover, kasi medyo sirap yung kalsada dun, hindi pa naayos yung sa may sinasabi kong likod ng airport. Ginagawa pa kalsada doon, pinataasan nila yun guys kasi lagi na tubig doon, nabaha pag na malakas ang ulan, hindi madaanan kahit na motor, kawawa yung motor doon kung dumaan, tirik talaga. So ang ginagawa ko guys, ito yung sa kaliwa ko guys, nakikita yung parang skyway, hindi yan skyway, hindi, ang dadaan dyan train,
papunta yan ng Cavite, pero as of now di pa yan gumagana, putol pa yan, tinatrabaho pa yan, tagal pa yan guys. Siguro mawala na ako nitong mundo, di pa yan matapos. Sino ng presidente, sana matapos na naman yan. So ito guys, balik tayo dito sa sa dinadaanan natin. Pagdating natin sa dulo guys, hindi na tayo kakaliwa, kakanan tayo. Kasi kakaliwa ko doon sa may SM Sukat. Kasi ang dadaanan ko ngayon is dadaanan ko guys ngayon sa Sukat, Paranaque Road. Ito sa may traffic light, kakaliwa na ako dito. Yung sa kanan ko guys, yung sa kanan ko, yan yung may SM Sukat na tabunan lang. Ito sa kaliwa ko, ito yung pa-U-turn, kapalik naman doon sa dinadaanan natin. Sa may traffic light, ito yung Sukat, Paranaque. Diretso yan ng airport 1, airport 2, airport 3. Basta dyan pwede ka dumaan dyan. Tapos tagos nyan Baclaran. Paikot-ikot lang naman tong kalsada dito. Kung siyempre kung bago ka dito, hindi mo talaga alam kung saan to pupunta. Diba? Tulad dati ako, bago pa, hindi ko to alam na mga shortcut lang pala to. May mga daan pala na pwede ako na mas madali ako makaabot ng Makati. So, natirate, may bisikleta pa ako, wala pa akong motor, dito ako nadaan, pero hindi ko pa siya masyadong ma-picturize kasi maalis ako ng Las Piñas. Dati ako nakatira sa Las Piñas, sa may CAA. Shout out dyan sa mga kapitbahay ko dyan sa CAA. Ito na yung tao nakatira dyan sa inyong banda, no? May motor na, hindi na bisikleta. Salamat na nakatira ko sa lugar ninyo. Mabait naman yung mga kapitbahay ko. Okay, balik tayo dito guys sa pinag-usapan natin na itong highway na to. Ito yung daan na Sukat, Paranaque. So ang haba nito guys, pero kagandahan nandito, sa tingin ko medyo may kalayuan to dito daanan kesa doon sa may C5 extension. Pero kagandahan dito pati, gumagalaw siya na traffic, pero gumagalaw. Ang doon naman sa kabila, sa may C5 extension, gumagalaw naman pero medyo mabagal. Kasi nga, ginagawa pa yung kalsada roon. Tapos kung mamalasin ka, timing mo doon na pagpunta mo na stop kayo, tapos naguyong sa kabila, yun lang ang lalong nakababad trip doon, di ba? Kasi buhos tinatawag kasi dito guys yung papalit salita ng go, tawag ito buhos. Tapos kung timingan na kayo ang pinago, swerte mo. Pag sa kabila ang pinago, tawag doon, malas mo. Pero kaya nga dito ako dumadaan kasi kahit na medyo matraffic dito minsan, kasi may mga school dito, maraming school, gumagalaw naman siya, diba? Kasi singit ka. So ito naman guys, sa harap to ng mga airport, yan. Tumawid na ako sa tumawid ako sa may traffic light ng Multinational, diba? Ito mga airport na to Terminal 4 yung sa kanan ko. Yan, Terminal 4 yan, duty free. So hey, kaba ko guys, sinantok ko. Ay Lord, kulang pa sa tulog guys. Na siyempre una-unang Monday, una-unang pasok sa 2024, parang puyat pa. Okay lang, life is must go on. So ayun,
Kagandaan dito guys, tingnan mo, kahit na-stop kami, pero hindi kami umapak doon sa unang lane ng pedestrian kasi alam mo na, hindi naman talaga pwede gawin yung iapak kami doon sa pedestrian sa unang lane. Na violation yan dito. Diba? Maganda ang kalsada kasi New Year pa eh. So, wala pa masyadong mga tao, wala pa masyadong mga kotse, mga jeep. Kasi yung mga ibang mga taga-probinsya hindi pa napalik dito sa Manila. Hindi-enjoy pa nila yung bakasyon nila. Kasi yung tayong taga hindi nakabakasyon, trabaho tayo, trabaho. So, minsan, dito. Kung naman i-working time dito mga guys, napaka-traffic din dito talaga usap pagong dito kasi sa kanan ko terminal 2 na yan, terminal 1, tapos sunod dun sa dulo may traffic light dito sa dulo, terminal 2. Kaya matraffic dito pag bawa working day na talaga, diba? Maganda nga lang ngayon kasi medyo hindi pa bumabalik yung mga tao na mula sa probinsya sa mga para magtrabaho sila dito. So tayo lang muna. So maganda ang takbo ng mga sasakyan o mga motor, di ba? Dito kakanan tayo, kanan, kakaliwa tayo kasi dyan sa kanan yan yung terminal to. So lang tayo, tapos dun sa dulo naman guys, no? Kakanan tayo. Kasi kung diretsuhin mo to, ang bagsak mo nito PTEX, o tapos kakaliwa ka doon, kanan ka doon sa Kapagal, that is Baclaran. Kung kakaliwa ka naman, ang mga dadaanan mo naman doon, Postal. So hindi naman tayo doon, kakanan tayo dito syempre kasi punta nga tayo ng Makati tulad dito, yan, diba? Ganun lang naman, napakagandang daan dito pag walang traffic. So yun ko, kung walang ganito lang lagi, mas madali ka makarating ng Makati kaysa doon sa C5 station. Kasi yung C5 station doon sa may Mirbel, one way yan pag umaga hanggang alas 6 ng umaga hanggang 10 o'clock ng umaga. 10 o'clock na, maging two-way na siya. Ito, two-way dito pero nandun sa kabila, no? Sa kaliwa ko. So itong papunta roon, one way to. So 3 lanes to. Ito yung sa mga harap ng airport, diba? So ganyan lang naman guys ang aking pag-tutor sa ganito lang naman ang daanan na dinadaanan natin na maganda, malawak, 3 lanes. So malaking kalsada, pero mayroon din disgrasya rin dito, magkasagyan pa, diba? So normal yan sa mga motorista, mga biyahe kasi may insurance naman yung mga sasakyan. Hindi talagang magaling nun, magka-discuss na dito kasi malabas yung sasakyan ninyo, hindi talaga maiwasan yan. Ito, kakakanan ako guys kasi punta na ako ng Makati nga. Kasi sa kaliwa ko doon, papunta nyo ng Baclaran. Yan na yan, yung sa taas ko, Skyway na yan. Punta din ng punta din ng tawag dito Alabang, Skyway dyan, diba? Punta ng Alabang, Manila. Ano lang naman dyan mga daan, diba? Maganda, kunting traffic pero motor tayo, gilid-gilid tayo guys. Huwag na tayo gawan dyan sa daan ng mga kotse. Hayaan natin yung kotse na magmaniobra sila. Susubukan ko guys na
mag-upload ng video na ganito na hindi ko ini-edit para at least malaman ko kung gaano kahaba ang battery ng GoPro na ginagamit ko, no? Walang cut, walang edit to. Pag anong ma-download ko, saksa ko dyan sa yun na naglalabasan. Hindi nyo ba nahalata guys na ang haba ng biyahe natin? Parang isim lang din yung kalsada kahit na sa traffic light tayo. Hindi ko pinapatay, stop yan, hindi ko pinapatay para malaman ko na gaano kahaba ang tatakbuhin ng battery ng tawag nito GoPro, no? Bale itong GoPro ko guys, hindi naman to yung bagong ito yung sinaunang panahon na GoPro na dati mahal pa 1,000 hanggang umabot to siya ngayon sa 17 sa ating. Ito lang naman, walang cut to guys, tuloy ang video natin kung hanggang saan naabutin yung battery ng GoPro. Tapos guys, yung sa taas ko na nakikita nyo, pwede tayo dumaan dyan pero mula doon sa EDSA, hindi mula dito maakyat kasi parang one way yan mula sa EDSA. Kasi yan yung dinadaanan doon na flyover mula sa EDSA, punta ka ng airport or hindi pala pwede guys, sorry, putol pala to. Hindi ko lang alam kung kasi dati nakikita ko to, putol to siya. Sa dulo nito may ginawa dito na mula flyover tapos pababa. Di ko alam kung nadugtong na ba to. Pwede kami dumaan dati ron doon kami dumadaan dati yung mula sa EDSA. Di ko lang alam kung sinirado na, connected na to siya guys papuntang airport, no? Skyway, di ba? Dito banda ito guys, sinirado na nga guys, sinirado na siya. Ibig sabihin talagang karugtong na papunta ng Skyway. So wala na, hindi na tayo pwede dyan guys. Kung mula tayo ng EDSA, hindi na tayo pwede kakaliwa dyan para umakyat, so lalim na tayo. So ito guys, pa-EDSA na tayo. Ito yung mga terminal dito sa mga buses, mga paltras, so overpass ng mga buses. Ano naman dito, tapos may pasugo. Sana natin pagsak. Wala putol to guys, tuloy-tuloy, di ba? Ito yung sinasabi ko guys, sa taas flyover. Diyan kami dumadaan dati kung galing kami ng EDSA doon sa kabila aside. Kasi minsan matraffic, kaya umaakyat kami diyan kung papauwi ako ng Cavite, diyan ako dadaan. Kaya nga lang pinutol na pala siya andun sa babaan niyan. Putol na, may kadugtong na siya paakyat papuntang Skyway. So mas mainam din siya ganon na ginawa nila, kasi parang kung galing ka naman doon sa kabila sa mga evangelista, so kung makaakyat ka dyan, kung punta ka ng airport, pwede na. Hindi na yung paikot-ikot ka pa dyan, hanap ka pa ng U-turn ng EDSA na ang U-turn ng EDSA ang lalayo, no? Hindi ako nagkakamali, mga 4 o 5 kilometro bago ka mag-U-turn. Hindi, di ba? Anak na bala nun, dadagdag ka sa traffic ng EDSA. So ito ngayon, ito ang kagandahan na sada na papunta na sa Makati. Traffic lang guys, traffic. Kasi expected naman yan pag EDSA. Tapos may mga barikada sa gitna sa kaliwa ko, fast lane.
Pero yan, Baslin. Pero di mo maano yan, ang dami pa rin na pumapasok dyan ng mga private na tulad sa amin, motor, kotse, mga van. Hindi pwede pumapasok dyan. Eh, dyan, sa kaliwa ko, kaming nahuli yung nakaraang Disyembre, mga ganyan. Walang patawad talaga. So, laki pa naman ng multa dito, guys. 5,000 yan. Huwag kayo papasok talaga dyan sa Baslin na yan. Bahala sila sa buhay. 5,000 yan, first offense. Dalawa, 10,000. Pangatlo, may kaso ka na, o pwede ka na makulong. Di ba? Hindi ka na tatalayan, no? Baslin, no? Ang bilis. Kasi wala silang kahalubilo na kotse, mga motor. So, sa kanila talaga yan. Bawal tayo dyan. Pero may napuna rin ako. No? Comment lang kayo sa comment section, guys, kung sang-ayon ba kayo. Pag ang bus, may bus. Hello guys, magandang madaling araw sa ating lahat. No, madaling araw na ako nakauwi. Galing kami ng anak ng amo ko, medyo umattend ng wedding. So natapos mga alauna na party sa Shangri-La. So ito, pinapanda natin yung motor na maingay, nakakahiya dito sa village kasi tulog ang mga tao. So magpasensyahan nyo na ako, guys. Humingi ako ng pasensya sa inyo kasi di ba naalala nyo nagsasalita ako doon sa bus. Wala na palang namatay na pala yung battery, no, yung GoPro natin. So habang tayo nakapunta sa trabaho, ginarge ko muna yung battery. Although may extra naman ako, pero kailanganin na rin ako na huminto tapos mag-change pa ng battery. So nayaan ko na lang. So akala ko tuloy-tuloy pa yon. So ngayon may bago tayong battery. Ay, hindi bago na charge pala. Tama, bago na charge na battery. Kinabit na natin. So nandito pa ako sa loob ng village. So pauwi na ako ng Bacoor. Dahan-dahan lang ako dito sa loob ng village, mga guys, kasi madaling araw pa. Nakakahiya, nakashoot ng bocho. So baka tayo bawalan papasok dito. So yun, dahan-dahan lang hanggang makalabas ka, makaabot ka dun sa gate ng security guard. Makalabas ka na, saka ka na mag-arat-rat kung gusto mo. Pusin mo yung tapang motor mo. Ayun, yun na nga, guys. Pag-usapan natin yung tawag dito. Pag-usapan natin yung pag-uwi natin ngayon. Tingnan natin doon sa labas ng highway kung mga ganitong oras kung traffic na ba, no, na 1:55 na. So mag-alas 2 na siya ng madaling araw. So tingnan natin kung ano ba, kung maluwag na ba ang kasada, kasi baliktad dito, guys. Sa Manila paggabi, sa atin sa probinsya paggabi natutulog sila. Dito iba, ang gabi nila parang umaga, naglalabasan ng mga tao. Yun nga, kasi nag-ano din sila na hindi rin mainit, saka iwas din sa traffic. Pero ganoon pa man, traffic pa din kasi naglalabasan ka, di ba? Tagal natin nakaabot ng security guard na guardhouse, guys, kasi yun nga, takbo ko nga, tingnan mo naman, 15, 20, kasi maingay siya. Kung iyan mo yung tambocho, rat-rat mo, maingay yung tambocho nito, di ba? Papaliko pa lang ako papuntang gate, layo. Malapit lang naman, pero nandala sa takbo ko nga, hindi ako makapabilis kasi madaling araw, mga tao tulog. So tiisin lang natin, makakarating din tayo sa guard. Ito, nakita nyo naman, may guard house na, diba? So yun, tingnan natin kung okay na ba yung kalsada mamaya. Kung 7 Lapu-Lapu
So ito na guys, nakalabas na tayo sa security guard sa guardhouse. So na-check nila yung ID natin. Alis tayo. Ito muna tayo kasi ang akong ID ko, pasok ko muna, baka malaglag, wala na tayong gagamitin para bukas. Okay, so paglagpas natin guys dyan sa sa pick up copy, kakanan na tayo kasi papunta na yan ng Alabang, papunta ng Las Piñas, papunta ng Laguna. So marami yung sasakyan guys. Okay lang, kahit na maraming sasakyan, kaya yan. Isipin mo, alas 2 pa yan. Okay, sa motor. Sige lang, test lang tayo guys. Wala tayong magawa, ganun talaga. Pero marami na biyahe mga motor diba? Tayo chill lang, makakabot din tayo guys, no? So mamaya konti guys, pagod magsasalita. Concentrate muna ako sa pagmamaneho guys Ay, laki ng billboard. So ito guys, hindi ako dumaan doon sa kanan, hindi ako lumiko doon sa kanan. Subukan ko dito sa kaliwa, yung usual kong dinadaanan, kasi tingnan natin kung makadaan tayo ng mabilis. Wala masyadong sasakyan kasi buhos-buhos nga siya. Baka naman matimingan natin itong video na to guys tuloy-tuloy to, katulad ng sinabi ko kanina sa unang nung umaga pa na nag-rides ako. Walang edit to. Sinubukan ko yung battery, kung ilang ba siya magamit. Bali naglubat yung kanina umaga na pagpasok ko, pero na yun, dalawang balik na yun na nakaraan pa, hindi pa ako nag-charge. So sinubukan ko siya na binidyo, ni-record na pangatlong balik ko na sa Makati, yun na yung maglubat na siya. So in short, ang isang battery guys, maglubat din siya mga more than 1 hour, no? So hindi na rin masama, di ba? Pwede naman ka mag-video na putol-putulin mo para mas lalong humaba yung mga record pa ng power ng battery, di ba? Kung talagang hindi mo papalit, katulad ngayon, hindi mo ito, kasasaksak lang nitong battery ngayon, mula doon sa tatrabahoan ko, maybe now yun. Ito una-unang saksak sa battery na biyahe na walang putol to, tuloy-tuloy kung ilang minutes. Kadalasan ka pati pag ma-traffic, maabot ako ng 45 minutes kung traffic. Kung hindi naman medyo matraffic pero gumagalaw, mga 30 ganyan, nakakarating ako dun sa Bacoor. So as of now, ito bagong sa kabit ng battery ng GoPro. Tingnan natin kung maglubat ba siya, kung ilang araw maglubat, di ba? So garantisado guys, guaranteed na 1 hour, more than 1 hour bago maglubat yung battery ng GoPro na camera. Ganda pero kamahalan sa akin, hindi naman to.
Ano lang to? Tapos kanto-kanto lang, kumbaga. Diba? So ito yung laging dinadaanan ko guys. Ito yung papunta tong Merville. Ito yung sinasabi ko pag umaga dito 6 AM to 10 PM. Dito is one way. Pagdating ng alas 10 ng umaga, mag two way na siya. Ito guys, kumana na ako kasi ito yung talagang C5 extension. Sa likod to ng airport guys. Yung umaga na pumasok tayo, doon tayo sa harap dumaan. Ito sa likod to ng airport. Kasi matagal na rin ako hindi nakapasok dito, hindi nakapag-rides dito, nag-drive. Kaya sinubukan ko lang kasi baka walang tao, diba? Sa kabila naman, yung papuntang punta ng Resort World, medyo hindi naman matraffic. Ang matraffic lang naman dito sa may William Elvis, saka doon din sa may airport, saka the rest pagpunta na ng Baclaran banda, hindi naman gumagalaw naman, makatakbo ka naman ng 40 or 60, ganun lang naman. So minsan tutupakin ka. Ang pinakasagad palang takbo nito guys ng motor ko na ganito, na hindi na siya masyadong ganito. Mali kasi kaya alanganin siya, pero okay lang, ganun talaga. Businahan ko na kasi sa mapa ng tingin. Nabusinahan siya. Ay, sige. Di talaga na may mga driver talaga. Di ba ang ganda ng kalsada, ano? Isipin mo naman to, madaling araw. Di ba? Pag usual din dito, yung mga city, ako, daming sasakyan dito. Kasi ito sa kanan ko, yung may mga ilaw dyan, street lights. Ano yan, mga RFID, no? Mga Purolid CC pwede dyan. Tayo hindi malaki yung motor, so dito lang tayo dadaan sa gilid-gilid. Pero di ba kita nyo guys, ang ganda ng kalsada. Pero may traffic light din dito guys, malayo pa yung traffic light dito. So, ito, ngayon, babaybayin natin itong kalsada na to sa C5 extension. Di ba? Ganda, no? Sus, sa likod to ng airport, guys. O, di ba? Sarap magpatakbo, medyo mabilis kasi wala ka masalubong, wala ka sinusundan. Di ba? Kung dyan ka pupunta sa may Shell, yan, may magandang view dyan na tanawin na palipad ng eroplano. Makikita mo na parang pwede ka magpicture, selfie sa paglipad ng eroplano. Maganda kaya doon na view na doon banda sa may Shell. So diba guys, dito banda madilim nga lang kasi ito yung kalsada na ginagawa ito sa dulo, pinataasan nila kasi natubig ba, nababaha rito pag naulan, kaya tinataasaan nila yung daan dito kalsada. Tapos yung mga tao dito nakatira, pinaalis na doon na sa Naik, Cavite. Doon na sila, hindi na sila dito nakatira, wala nang tao dyan nakatira, pinaalis na sila. Ito yung sinasabi ko guys na magta-traffic dito dahil sa bohos-bohos. Stop muna dito banda sa amin, sa ating dinadaanan. Doon sa kabila, sa left side, nag-go kasi yun nga, salitan. Okay lang naman, hindi tayo nagmamadali, darating din tayo, darating din ang tayo. So kita mo guys, ganoon lang naman yung mga motor dyan sa gilid, ganyan, takbong pogi. Ito, trailer, gulungan ang paa dyan sa gulong. So ayan, kanya-kanyang kanya-kanyang diskarte na makapasok-pasok konti, makalapit. Ito lang man guys,
Kasi stop sa amin, kaya medyo na build up ng traffic kasi nag-go sa kabila. Salitan to maya. Mahaba-haba din to guys. Mga estimated ko mga 3 kilometers 4 pa mga ganyan. 3 kilometers, may estimated ko 3 kilometers. Ganon kahaba tong kumbaga itong salita na go. Ngayon sa amin naman ang go sa kabila naman nag-stop, so kaya nga lang ito katulad dito kanya-kanyang pulasan sa traffic, di ba? Kasi kung talagang susunod ka sa kotse ay wala, talo ka. May nagbabantay naman dito guys, ito yan, mga MMDA traffic enforcer ng sinaway yung isang motor. Alam naman niya na may harang, talaga namang sumagad siya ron. May traffic enforcer ng Paranaque. Salitan to, layo nito. Kaya nga lang magsisiksikan kasi kanya-kanya ng mga unahan yung mga malalaking sasakyan, trailer. Basta makapasok ka, pasok mo na. Malalaman din yan pag nasagi kasi tutunog tapos ito, hindi, joke lang. Tapos kailangan hindi tayo mabot sa ganyan mga accident. Chill lang, chill. Tingin-tingin din sa side mirror, baka sumagi bang sa likod natin box. Ayan, di ba? Kita mo sa kanan ko guys, di ba? Yan, okay na yung simento niyan, mataas na yan dito sa kabila yung dinadaanan namin, ito sisirain pa to kasi papalitan ng bago. Siyempre sisirain nga papalitan ng bago. Ay, daan natin to sa rough road, tagal niya dito na talaga dito guys. Pag naulan hindi madaanan ng motor, sabihin ko sa inyo, hindi madaanan talaga ng motor. Tirik ang motor mo dito kahit na mataas motor mo dito. Hindi ko alam kung ba't natubig talaga dito, or talagang mababato siya, or yung daanan ng tubig talaga walang may labasan na tubig ba. Standby talaga ang tubig dito pag naulan. Kaya ngayon pa ako nakadaan ulit dito na galing ako ng Makati. Sa katagalan na hindi ako dumaan, ngayon ko pa siya nakita na ganito na pala, medyo yung sa kabila natin na side, sa right side na simento na, bago na siya, bago simento na. Ayan. Itong dinada natin ngayon, itong rough road na to, natin yung taxi. Itong rough road na to, sisirain pa to, papalitan ulit ng bagong kalsada, ay simento, medyo taasan, di ba? Ito lang kagandahan sa ating motor. Pwede natin tawag dito ay pangharabas sa mga rough road. Laki naman ang gulong nito, isipin mo naman 140 to 140 710, laki ng gulong nito, di ba? Para kakainin nga lang ng rough road nito kung talagang kita mo, may nagwi-welding pa sa taas guys. So, di ba? Mataas na siya guys sa kanan ko. Paakyat na kami. Taasan nga siya. Yung mga budiga dyan, pero di ko alam kung wala naman sila dyan. Palayasin na siguro dyan. O, di ba? Siminto na. Ito na yung mga nagawa nila na bago. Di ba? Mataas na siya guys, no? O, tapos yung sa kaliwa ko, may magbabantay doon. Magbabantay na traffic enforcer. Kasi salitan nga. Di ba? Stop sila. Haba niyan kung matimingan niya na haba niyan hanggang doon yan sa may paliko pa, siguro malamang to itong kalsada na to, bago to ginawa nila itong kalsada, dinaanan namin na lubak-lubak, bago na to, pero siguro gumagalaw siya, tapos may tubig pa, kaya lumaki yung pitak ng kalsada, di ba? So as of now, ayan, stuck. Diretso lang tayo. O, di ba? Haba na itong, na to?
haba ng kalsada nito. Ito yung sabi nga C5 extension na papunta doon sa madadaanan natin yung flyover, tapos yung sa baba sa left side yun yung SM Sukat, kung saan doon tayo dumaan umaga pa papasok tayo sa trabaho ngayon. Di ba magandang patakbo pala dito eh. Pero kung dito nga lang ako dumaan kasi sinubukan ko lang siya kung ano nangyari, kasi maaga na kasi kaya dito ako dumaan, baka makita natin na okay yung kalsada ba. So far okay naman, takbo naman tayo ng maayos. Doon lang kanina sa may sa may airport, likod ng airport, sisira pang kalsada yung ginagawa. Ito wala kalsada ginagawa dito guys, totally finished na to na kalsada, diba? Sarap mag-banking dito guys ha, pero konting ingat lang, hindi man tayo marunong mag-banking. Sinasabi ko lang sarap mag-banking pero hindi ako magbabangking, diba? Sarap magpatakbo nga lang dito kasi kaya nga wala nang sasakyan masyado, diba? Tapos maliwanag na dati-rati guys, ang dilim nito rito dadaanan, daming mga aksidente dito, daming kababalagan ang nangyari dito. Ito yung sinasabi ni Rapi Tulfo pa nga to eh. Ito yung nasabi ni Rapi Tulfo na dapat ito daw lagyan ng ilaw kasi may mga nangyari itong karnap, may mga yung natulpo na binaril ba yung kotse, nagpapakamatay o pinatay siya, tapos tinignan yung daan na dinadaan. Ito yung dinadaan niya pero wala nga lang ilaw. Ito yung SM Sukat yun. So, diba nasa taas ako, so umaga sa lalim ako dumaan, sa flyover ako dumaan guys. Ngayon maliwanag na siya kasi hindi siguro natulpo, hindi na lagyan ng ilaw, street lights. Importante talaga yung street lights guys, no? Diba? So tingin paggabi, ganito yung itsura niya paggabi guys. Pag umaga siyempre kita mo kung saan kasi umaga. Ito yung itsura niya paggabi dito. Nasa right side yan yung mga bike lane. Minsan pinapasukan naman namin yan kung talagang nagsisiksikan na, pumapasok kami dyan. Malaking tulong din yung bike lane eh, kasi yung mga kotse hindi makapunta ron. So kami mga motor pwede kami makapasok doon, pasok kami doon. Tapos nakita naman namin may mga bike, iwas kami sa kanila naman yan. Nakishare lang naman kami dyan na dumaan kami para hindi kami masyadong maipit sa traffic. Pag nakita naman namin sila nandyan sa likod ko or nasa lubong namin, umiiwas naman kami. Kasi talagang sa totoo lang, sa kanilang kalsada yan, binigyan talaga sila ng importansya ng government. Kaya saludo tayo dun sa mga nagbibisikleta. Kasi dati-rati wala pa akong motor, nagbibisikleta din ako guys. Hindi nyo lang alam, tagal ko nagbibisikleta, no? Nasa Las Piñas pa ako, tapos Makati ako na work. Maalis ako ng alas 4 ng madaling araw para magbisikleta. Tapos wala pang bike lane dati, kasi itong bike lane ngayon bago na lang to, kasi wala pa. So ang ginagawa talagang madaling araw maalis na ako. Tapos yung bisikleta ko naman sa amo ko naman yun, sa boss ko ba, na hindi na lang niya nagamit sa akin. Ang ganda ngayon eh. Tapos binilan ko ng mga bagong gulong na Maxxis na gulong, interior na mahal ang bili ko noon, 200. Tapos yun, binilan ko ng mga manobela, seat post. Tapos binigyan ako ng upuan ng bike nang galing sa amo ko na nagpalit siya ng upuan ng bike niya na road bike. Yan, binigyan sa akin yung sa kanyang luma, yung gamit ko. Ngayon ito na, basta kayo nagbabike ako dati,
alas 4 ng madaling araw guys, nagbabike ako mula Las Piñas dinadaanan ko itong daan na to. Tapos pagdating doon sa may sukat, tapos may daan doon sa sukat na shortcut lang na dadaanan ko, palengke na ang bagsak ko naman noon parang ano ba yan, bamboo charge or something like that. Basta hindi ko matatandaan na yung mga daan na yun, basta tinatandaan ko lang kung saan ako dumadaan. Hindi ko na alam kung anong street yun. So ito pala guys, balik tayo dito sa ating pagmumotor. Huwag na tayo doon sa bike kasi nag-experience na tayo mag-bike. Dito sa motor, ito pwede ka dito guys na dumiritso. Halimbawa, ayaw mo na medyo masikip na mga daan na traffic, kasi pwede sila dyan, katulad nila, nagkakaliwa sila dyan, pwede sila doon. Tapos may nag-u-turn pa ako, dumiritso ako. Ito yung dinadaanan ko, di ba, umaga, nakikita nyo sa umaga pa lang dyan ako dumadaan. Ito rin yung sa kabila, gabi. Ito lang yung nakikita, ang lights, so, di ba, madilim. Pero ilaw naman, medyo malakas naman itong ilaw ko, kitang-kita naman kung sino yung nakaupo sa gilid-gilid. So para safety naman dito guys, wala pa naman ako na experience itong may nang babato o nangaharang, di ba? Ito guys, nakita nyo yung sa street na yan na maraming sasakyan. Yan ang sila sa coastal, di ba? Pag umaga dito ako dumadaan papasok, yan yung coastal road na papunta doon sa market ng Skyway. Ito lang yan kasi gabi lang, kaya ganyan ang nakikita niya. Pag umaga, ito yun siya. Pag nakita mo pag umaga, nasa left side ko. Pag gabi pa uwi, nasa right side ko na kasi pa uwi na ako. Diba? Madilim nga lang siya pag gabi, pero so far safe naman siya, wala namang nambabato. So malapit-lapit na tayo guys, no? Na tayo sa tinitira natin, nung lupahan namin na bahay, na kung saan yung nakakita yung umaga pa. Ngayon ipapakita ko ulit sa inyo paggabi kung ano nang itsura paggabi sa dinadanan ko. Sa umaga nakita nyo naman paano ko lumabas doon, nakikipag-batintiro doon sa mga motor nakapark sa gilid-gilid ng kanilang mga bahay. Ngayon pakita ko naman sa inyo ang daan paggabi, kung paano na siya, kunti na ba ang motor, umando ba ang motor kasi nag-uwi yung mga tao nakatira doon, di ba? Tingnan natin guys kung ano na itsura paggabi, makitid pa din. Diba? Ito guys, tingnan mo, di ba? Walang traffic dito. Kasi ito yung shortcut na sinasabi ko na kaninang umaga pa na. Maganda dito dumaan, pero kung banking ka dito, baka pupulutin ka doon sa sapa. Kasi gilid dito sa left side ko, sapa na siya. Kaya chill ride lang. Diba? Pero natumba na ako dito guys ha. Natumba na yung Gixxer dito, yung body ko. Tawag ng may pangalan yung motor ko, yung body. Bakit ka mo body? Kasi lagi kong kasama everyday, night and day, kasama ko sa pagtatrabaho. Kaya body. Ngayon natumba na ako dito guys, kasi nangyari noon dati na disgrasya kami. Disgrasya ako lang pala, wala akong sakay. Yung sinusundan ko okay naman sana nabulaga lang siya doon sa sinusundan niya, huminto. Siyempre as usual, hinto rin ako. Sa kanya scooter na Aerox, sa akin naman Soso na Gixxer. Pagprino niya, pagprino ko din, sumabit yung unahan kong gulong doon sa center stand niya. Yun ang nagpagpatumba sa akin. Tumba, siyempre pasag severe, bali yung putol yung clutch ko, tawag dito, sa clutch ko naputol siya. So
So yun, so far yung naka-accident ko, sana puminto naman siya, tinulungan niya ako, nilapitan niya ako, hindi talaga siya umalis na hindi kami nagka-okay, ganyan. Tinatanong niya ako, okay ka lang? Oo, okay lang naman pre, ganyan. Sabi ko lang, ganyan. Sabi ko siya, kaya sana yun eh, pero kaya lang, minto ka, wala akong magawa. Minto rin ako, nasabit lang ako doon sa ano. So yun, nagkausap naman kami, nagkaayusan, nagkapatawaran, nagkapasensyahan. So it's my fault, wala, mali siya, wala sa ko, pero tabingin na yung manubela ko. Kaya itong manubela ng motor ko, bago na to, bago siya, pero hindi ako nagbago ng design, the same pa rin, stocks pa rin siya ng Suzuki. So Suzuki talaga ako nag-order, genuine na mga pesa ng Suzuki. May mga stocks naman dito sa Manila na ganyan, mga kasamahan natin sa Gixxer, may mga ganyan sila mga pisa. May mga kasaman kami sa Gixxer kasi ng mga mekaniko. Tagal naman ang dump truck to mag U-turn. Wala na, U-turn na guys, U-turn na, U-turn, wala talaga. Sinahan natin. Dito na lang tayo, iwas tayo guys, kasi parang nasiraan ata to. Oh, kasi wala naman eh, oh. Makante naman eh. Ayaw pa magliko eh. Nasiraan ata. Pero okay lang. Nakalusot naman tayo eh. Dilim. Ito guys, ito na yung daan namin, yung papuntang Las Piñas. Kung diretsuhin mo yan, welcome. Nakasulat naman dyan guys, oh. Kita nyo, welcome to Las Piñas City. Okay, dito tayo, sa kanan. Kasi malapit na tayo doon sa bahay na kung saan ako katira. So ipapakita ko lang sa inyo guys, maya konti, ipapakita ko sa inyo kung ano na ang kalsada o yung bangkita na dadaanan ko ngayon, masikip ba o maluwag na ang kalsada na ngayon dadaanan ko, diba? Ito guys, may naligaw ata, tulungan natin. Saan kayo? Ha? Saan kayo? Gawit po. Gawit. Ikot kayo, ikot. Sundan mo lang dito, U-turn. Kayo yan. Sundan mo lang yung mga moto. Ha? Sundan mo lang dyan kayo. Ilalim kami kayo skyover? Ha? Ilalim po kami? O silalim, sundan mo lang. Doon kayo dadaan. Yan lang naman guys. Kagandahan dito. Tutulungan ang mga rider, naliligaw. Ba, hindi sila taga rito, tulungan mo nila sila kung saan papunta sa pupunta nila. Pagdating sa dulo naman, tatanong naman yan sila, diba? Kasi ako dito lang naman, pasok na ako dyan, U-turn ko, kakanan ako dyan, pasok. Sana kung mababa pa, masamahan ko sila, ano sana. Dito na, malapit lang naman ako eh. Pasok na ako dito, tingnan natin guys kung ano na. Diba? Sikip ng daan. Deng deng deng. Oh, diba? So, masayaw-sayaw yung manubela ko, plus may hump pa. Ang hirap dito eh. Ang iksi ng kalsada. Tapos naglalagay ng hump. Sino namang magharurot dyan? Hindi talaga inisip. Hindi ko alam kung anong nasa isip naglalagay ng hump. Hiniharangan yung tubig. Diba? Sikip mga tingnan mga bangkita na yan. Oh. May aso, di ba? Maluwag guys, maluwag. Ipuan pa. Pero tingnan mo naman manubila ko. Para akong palinsasayaw na ibon. Ako, mga motor, left and right, no? Pak, kating dito. Pak. Ala. Sige lang. Pera ng pera. Diba? O dito, sikip na. Yan, o. Matatamaan talaga yung paa. O, sipain natin, guys. O. Ano lang man. O. Wala talaga. O, magkasunog dito. Goodbye, Philippines. Talaga. Ito yun, guys. Diba? O, sana kung galing ka rin ng umaga, dito rin ako hinto. Usual. Dito lang. So, salamat, guys. Karating na ako dito.
Bye-bye.